Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay magbubukas na ng ika-38 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan na pamumunuan po ng ating pangalawang punong bayan, ang nangungulong pinuno, Iginagalang Adel Paul Garcia Pilamide. Sa pamamagitan po ng kapangyarihang pinagkalabsaki ng Republika ng Pilipinas bilang kalumpunong bayan, ay tinatawag ko na po ang kahisayan ng ika-38 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Ginagalang na Konsehal Perpetuo Disenganyo, maaari niyo po bang pangunahan ng ating panalangin? Magandang umaga po, nangungulong pinuno. Sandali pong ito mga abdaman ng presensya ng ating Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa umagang ito at dito naman po kami nagpupulong dito sa teleconferencing ng Sangguniang Bayan. Sana po ikaw po ang gumabay sa amin upang katapos po kami sa aming pagpupulong at sana po ikaw po ang mamuno ano man po ang mapapag-usapan at mapapag-talakayan. Kaya po namin ilalagay ang katalinuhan at ang mga desisyon po sana namin ikaw na po ang manguna sa aming pagpupulong sa umagang ito. At ayun pong mga kasama po namin, dinadalahan po namin, lalong-lalo po ang aming butihing mayor, ang aming vice mayor at lahat po ng sanggunian. Lahat po ng mga department head, lahat po ng secretary at lahat po ng mga nasasakupan ng pamahalaang bayan. Silang kasama na po ang mga kapitan, mga kagawad. Sana po ilibre mo po sa pandemya na nararanasan ngayon sa buong mundo. At nawa po, nangin ko po na sana po matapos na rin po ang pandemic na ito. At mabalik na po sa normal ang ating pamumuhay. Yan po at lahat po itaas namin sa mga tamis na pangalan ni Jesus. Marami pong salamat. Dadako na po tayo sa pagtawag sa pangalan ng makagawad. Ginong Kalihim, pakibagit po niyo sa isa ang pangalan ng makagawad. Iginagalang Ronilio Donesa, Iginagalang Alan Tolentino, Ito po. Iginagalang Mark Anthony Toledo, Narito po. Iginagalang Ferdinand Damutan, Narito po. Iginagalang Perpetuo Disenganyo, Ito po. Iginagalang Catherine Tirona, Narito po. Iginagalang Luciano de Jesus Jr., Iginagalang Nestor Patawe, Iginagalang Domingo Ortega, Iginagalang Anlene Bation. Meron po tayong 6 na konsehal na kasama ngayon sa ating pagpupulong. Sa pagpapatibay ng ating kalihim ng kasapatan ng ating bilang, ay formal na po nating binubuksan ang ika-38 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Dadako na po tayo sa pagbasa at pagpapatibay ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Ano po mungkahi ng tagapamuno ng lupon ng mga patakaran na talituntunin? Muli po, ano po ang mungkahi ng tagapamuno ng lupon ng mga patakaran na talituntunin? Vice, di po ata naririnig ni Councilor Ronnie. Kung hindi po natin kung hindi naririnig ng ating konsehal, may mungkahi po ba ang ibang miyembro ng naturang lupon? Ang ating ginagalang na konsehal, Alan Tolentino. Magandang umaga po sa ating nangungulong pinuno at sa aking mga kasamahang konsehal ng bayan at sa ating barangay captain, Kapitan J.M. Talatala. Isang magandang umaga po. Ito po ba Vice po sa katitikan? Yes po, opo. Okay. Ginoong nangungulong pinuno, minumungkahi ko po na ipagpaliban po ang pagbasa ng katitikan ng ika-37 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap noong ika-28 ng Setyembre 2020 sa pamamagitan ng video conference na binubuo ng 7 pahina. Pinangalawahan ni ginagalang na konsehal Ferdinand Damutan, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay.
Ang lahat po ng konsyale nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya pinagpapaliban po natin ang pagbasa ng katitikan ng 37 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Mari po magpatuloy ang ating konsehal. Muli po, Nangungulong Pinuno, minumungkahi ko po na pagtibayin po ang pagbasa ng katitikan ng ika-37 ng karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap noong ika-28 na Setyembre 2020 sa pamamagitan ng video conference na binubuo ng 7 pahina. Pinangaluwahan ni ginagalang na Konsehal Perpetuo Desenganio, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyale nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay pinagtitibay po natin ang katitikan ng 37 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Bago po tayo magpatuloy, kilalanin po muna natin ang presensya ng Pangulo ng Sangguniang Kabataan, iginagalang Anlene Bation. Mari po tayo magpatuloy, Ginoong Kalihim. Dadako na po tayo sa panahon ng malayang pagtatalumpati. Meron ho bang nais magpahayag ng kanyang opinyon o kuro-kuro ukol sa kagalingang bayan o isyong panlipunan? Ang ating ginagalang na konsehal, Mark Anthony Toledo. Maraming salamat po at isang magandang umaga po sa ating lahat, sa inyo, Nangungulong Pinuno, yes, po. Sa aking mga kasamahan sa Sangguniang Bayan, sa ating panauhin ng mahusay na kapitan ng Barangay Old Bulyan, Kapitan June Mar Talatala, at sa ating mga kababayang nanonood po sa Facebook Live ngayong umaga. Magandang umaga rin po. Tayo po ay ang ating pong mga mag-aaral po sa ating pong bayan ng Silang ay nag-umpisa na po ng kanilang pag-aaral sa kanilang mga tahanan at binuksan na nga po ito pong tinatawag po natin blended learning ng ating mga mag-aaral na kung saan sila po ay sa kanilang mga tahanan nag-aaral sa patnubay din po ng kanilang mga magulang, lalo na po doon sa mga batang maliliit. At ito nga po ay ginagawa rin sa umaga na kung saan ay parang sila po ay nasa eskwelahan, ngunit ito po ay ginagawa sa kanilang mga tahanan. Ngunit alam po natin, minsan po ay meron din mga nagraos ng mga iba't ibang mga pagdiriwang, ng mga okasyon sa ilang mga barangay natin. Ito may maging mga kaarawan o may mga special occasion sa mga bahay-bahay. Minsan po ay hindi rin naiiwasan na magkaroon po ng mga videoke at mga ilang mga kasiyahan na alam po natin na bibigay po ng sanhi ng ilang mga hindi po kanais-nais na ingay at ito po ay maaring magdulot po ng ika nga po yung pagkakambala po sa pag-aaral ng ating mga kabataan na nasa kanilang mga tahanan. Sana po ay pakiusap po natin na kung sana po ay ma-minimize po natin yung mga unnecessary noise o mga hindi kanais-nais na malakas na mga tunog na magiging sanhi ng pagkaabala po ng pag-aaral ng ating mga kabataan. Sana po ay tayo po, alam ko po ay may ordinansa po na patungkol po sa paggamit ng katulad po ng mga video. Okay, ngunit yan po ay sa gabi, oras po ng gabi. Sana po ay makapagbalangkas din po tayo ng isang magandang ordinansa po na ito po naman ay magtutuon po at tututok po sa dito lamang po sa panahon po ng pandemyang ito dahil nga po ang pag-aaral ng mga bata ay nasa mga bahay na. Ay sana po magkaroon din po tayo ng limitasyon at magandang ordinansa po para po maiwasan po yung hindi inaasahang mga ingay na magdudulot po ng gambala sa ating mga nag-aaral ng mga kabataan sa kanilang mga bahay. Salamat po at maraming po salamat. Salamat po. Bago po tayo magpatuloy, kilalanin din po natin ang pagdating ng ating ginagalang na konsehal, Nestor Patawe. Ano po ang may tutugon ng pinuno ng lupon ng Kapayapaan at Kaayusan sa minungkahi ng ating ginagalang na konsehal, Mark Anthony Toledo? Umaga po Nangungulong Pinuno. Dito sa ating mga kagalang-galang na kasal, ganun din po sa ating bisita, Kapitan June Mar Talatala.
napakaganda po ng tinura ng ating Konsehal Matt Toledo. Ito po sa ating pong mahalaang bayan at sa ating pong mga kababayan na tungkol dito po sa bukas ng ating eskwelahan ngayon na naganap sa school dito sa atin sa pamamagitan ng mga video conference sa mga live. At ay totoo na dapat na tulungan po ang ating mga, lalo na yung ating mga kapitan at para po sa pag-aaral ng ating mga mamamayan ng silang. At dadagdag ko rin po na dapat din po na atin pong sabihan na rin yung mga motor. Sobra naman po ang ingay ng yung mga butso po. Isa rin po sa nakakagambala sa ating mga napasok na mga bata sa pamamagitan ng video online. Kaya niyo po at atin pong kakausapin ang ating mga paglalanggang kapitan upang ito po ay pangalagaan at subaybayan ang ating mga mamamayan dito po sa ating bayan. Salamat po. May mungkahi ang ating ginagalang na Konsehal Mark Anthony Toledo na magpasa ng isang ordinansa na nagbabawal sa pagpapatugtog ng video okay sa oras ng klase ng mga bata. Pinangalawahan ay ginagalang ng Konsehal Perpetuo Desenganio. Ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya't inaatasan po natin ating kalima na mag-akda ng naturang ordinansa. Meron po bang nais magpahayag ng kanyang opinyon na kuro-kuro? Ang ating ginagalang na Konsehal, Alan Tolentino. Nangungulong pinuno, dagdag lang po ito doon po sa dating basura po. Doon po sa barangay Sabutan at Kaong hanggang sa may papunta po doon sa atin sa Bulihan. Ito po naman ni agad inaksyonan po ng ating konsehal ng bayan na si June De Jesus. Ngayon po hinihiling ko po sa ating mga kababayan po doon sa atin sa Metro Bulihan na kung maaari po naman sana yung pong basura po sa dinadaanan po ng ating mga kababayan doon sa Bulihan, papuntang Silang, ang inyong lingkod ay humihingi ng tulong na kung maaari ang ating mga kababayan po ay huwag po magtapon ng basura doon po sa mga dinadaanan po natin lahat at yung po ating mapapansin. At para po sa ating mga kababayan, ang basura po doon sa may Bulihan hanggang sa sementeryo, papuntang Kaong Sabutan, ito po ay hinahakot po ng ating mga truck at hinakot po ito. Na kung maaari po naman ang ating mga kababayan doon ay huwag magtatapon ng basura doon sa lugar na yon. At panatiliin po natin na malinis yung lugar na yun ho. Sapagkat ang ating po mga kababayan po doon sa ating sa Bulihan, ito po ay ginagamit din po nila na sila po ay tuwing umaga, hapon, sila po ay nagja-jogging ho doon. Kung mapapansin po ng ating mga kababayan ho doon, yung mga tatapon ho doon, hindi po maganda at ito po ay merong amoy na makakasira po sa ating mga kababayan na nagja-jogging po doon. Sana po kung sino po yung nagtatapon ho doon, ay panatiliin po natin na itapon na lang po sa dapat tapunan po at meron po tayong truck ng basura na naghahakot po sa ating mga barangay po. Maraming salamat po. Salamat po sa nagalan po sa Alan Tolentino na panatilihin po nating malinis ang ating kapaligiran. Meron po hubang nais magpahayag ng kanyang opinyon ang ating ginagalan na Konsehal, Nestor Patawe. Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa ating punong pinuno, sa ating pambisita, kay Cap JM Talatala, sa mga kasamahan ko po sa Sangguniang Bayan. Magandang umaga po. Nangungulong pinuno, ito po ay patungkol na rin po sa basura. No?
Kasi po nitong mga ilang mga araw na medyo lumalakas pang ulan, dito po sa daang Aguinaldo Highway, Puting Kahoy, may dalawang lugar po dito na binabaha po yung malapit po sa May Conchas at yung isa po ay malapit po sa gate ng Puting Kahoy. Dati naman po tayo ay hindi naman po talaga binabaha at kasi nangunang pinuno, medyo ang lugar po natin po talaga ay mataas ang lugar at itong upland po natin ay hindi po talaga nagkakaroon ng pagbaha. Pero sa ngayon po, nabanggit na nga rin po ang patungkol sa basura. Yun din po ang basura ang isa sa mga bumabara doon sa mga drainage dito sa daan ng Puting Kahoy. Malaki na po yung naging daan at nagkaroon na rin po ng road widening. Sa pamamagitan po nitong nandulot po nitong basurang ito, lumalaki po yung tubig ngayon sa atin dito. At yun po ang nagiging dulot ng pagbaha, sumisisik yung basura doon sa mga drainage sa ating pundaan. Kaya po nitong mga ilang araw na malakas po ang pag-ulan, talaga pong siguro po marami po ang nag-video, kumuha ng picture na ang silang po talaga ay nagkakaroon din po ng pagbaha. Ang mga sasakyan po talaga hindi na po ito makadaan, lalo na yung mababang mga sasakyan katulad po ng kotse. Kaya po sana nga po sa ating mga kabayan po sa silang, sana po mas lalo po natin paigtingin ang paglilinis po. Huwag po tayo tapon-tapon sa mga ilog o mga creek dahil ito po talaga ang nagiging cause ng baha dito sa ating lugar. At sana nga rin po patuloy po na ang mga puno po dito sa atin ay hindi po talaga maputol upang sa gayon, kasi po talagang ang laki na po ng tubig na nanggagaling dito sa atin sa Cavite. Kung mapapansin niyo po noong mga nakakaraang mga buwan, may mga nagpost nga po sa Santa Rosa na sa kanilang po lugar ay mainit po. Nagpost sa Facebook po . Mainit po sa kanila pero sa atin po may ulan. Nangyari po, nagulat po sila dahil nagkaroon ng pagbaha. Ang isa nga pong naging palaisipan sa mga taga Laguna na kung meron daw pong dam ang silang Cavite na pinakakawalan. At yun naman po ay kaagad-agad pong tinugunan ng ating gobernador, John B. Cremulya, na wala pong dam ang Cavite na pinagmumulan po ng malaking tubig na dumadaloy sa Laguna. Kaya po sana po nangungunang pinuno, mas lalo po natin yung pagde-develop sa ating lugar ay lalo po nating mas yung mga puno na hindi dapat putulin ay dapat pagputulin po. At siguro po kailangan din po natin tutukan yung mga subdivision na kung maaari po ay hindi dapat konkreto lagi ang mga paligid po ng kanilang mga bahay o kaya yung tabindaan ay dapat po ay hindi concrete po ang ating ilagay po doon. Upang sa ganon, yung malaking tubig na magmumula po sa atin, hindi po masyado maka-epekto sa Laguna po. Ilang po, anong puno at magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po. Dahil po dyan ay inaatasan po natin ang ating kaaliman na padalahan ng liham ang pinuno ng Municipal Environment and Natural Resources Office, Ginang Maylina Cabrera, para maging ating panauhin sa susunod nating pagpupulong. Tatalakayin niya ang programa ng ating pamahalaan tungkol sa pamamahala sa basura at ang pagtatanim. Ganon din, nakita po sa ating takdang gawain sa araw na ito ay mayroon pong panukalang ordinansa ang Barangay Puting Kahoy na ang lahat po ng kukuha ng business permit sa kanilang barangay ay magtatanim ng puno at na halimbawa po ng puno ay halimbawa ng punong itatanim ay nandito po . Makikita po natin mamaya. Kaya po muli inaatasan po natin ating kaaliman na padalhan ng liham ang pinuno po ng Municipal Environment and Natural Resources Office, Ginang Maylina Cabrera, para sa ating susunod na pagpupulong. Pero po bang nais magpahayag ng opinyon?
ang ating ginagalang na konsehal, Perpetuo Desenganyo. Ang umahog muli ng ulang puno at karagdagan din sa pinura ng ating si Official Mr. Patawe. Itong ating mga kababayan, sa halip makatulong, nakakadagdag na sa atin. Lalong-lalo na po itong mga basta na lang tatapon ng basura bago po may mga basurang nakita isisisi sa mga kapitan, sa mga namumuno sa barangay. Kami po akong nakita at sa mga daanan ko pong bumabaha na karsada, ito pong face mask na ginagamit, siya pong nagsasampiran dito sa daan. Siya pong umaahon sa ating mga tubig na umaapaw. Sana naman po yung mga gumagamit ng face mask, huwag naman pong basta itatapon sa kung saan-saan at namimihasa po na minsan nga po, meron ako nasundan na sasakyan. Siguro may nag-take out sa Jollibee, basta na lang po iniitsa. Hindi ko lang po napicturan yung sasakyan kasi nga po nananakbo, nagsisisi ako at dapat napicturan ko yung sasakyan para na-post. Dapat naman po sa ating mga kababayan, makipagtulungan, hindi po yung tayo ay naging problema sa ating mamayan. Hindi lang po nila alam na pagtapon nila dito ng basura ay buong bayan po at buong maiepektuhan sa ating mga lansangan. Kaya po panawagan ko na rin po na sana po ay makipagtulungan para po sa ikagaganda at sa kalinisan ng ating bayan. Ilang po at magandang umaga po. Salamat po sa inyong panawagan. Nakita po natin na ang mensahe na ginagalang ng Konsehal Alan Tolentino ay nagbunga ng mga pahayag pa mula kay Konsehal Nestor Patawe at Konsehal Perpetuo Desenganyo. Ito po ay patunay na ang isyu po ng pangangalaga sa kalikasan at pagpapanatili ng kalinisan sa ating bayan ay pangunahing concern ng Sangguniang Bayan at dapat po nating tutukan. Maraming salamat po. Meron po bang nais magpahayag ng opinyon? Kung wala na, dadako na po tayo sa pagbibigay ng panahon sa ating mga panauhin. Ginong Kalihim, meron po ba tayong panauhin sa ating pagpupulong? Sangayon po sa atas ng Sangguniang Kapulungan, noong nakaraang ating pagpupulong ay atin pong inibitahan ang si Honorable Junmar Talatala, Barangay Chairman ng Barangay Bulihan. Una po ay ang ating pasasalamat sa iginagalang na pinuno ng Sangguniang Barangay ng Bulihan sa pagpapaunlak sa ating paanyaya. Ito po ay bunga ng pangunahing concern natin sa panahon na ito, ang pagkalat po ng COVID-19 sa ating pong mga barangay at ang ating pong barangay Bulihan ang isa po sa may pinakamataas na kaso ng COVID-19. Kaya nais po natin malaman kung ano po ang ginagawa po ng ating Sangguniang Barangay para mapigilan ang pagkalat ng pandemya at ano pa po ang may tutulong ng pamahalang bayan silang sa inyong barangay, partikular ang ating Sangguniang Barangay, nang sa gayon po ay mapuksa po natin o masawata po natin ang pandemyang ito. Muli sa ating minamahal na kapitan, kinagalan na kapitan, maraming salamat at maaari na po kayo magsimula sa pagbibigay ng inyong pahayag. Kayo po ay nakamute. Nakamute ako. Ayan. Good morning po sa ating mahusay na ikalawang punong bayan, Vice Mayor Idel Paul Belamide at mga kasamahang konsehal ng bayan na patuloy na naglilingkod sa ating bayan. Talaga naman pong napakahirap ng aming sitwasyon ngayon dahil naitala sa pinakamaraming cases ng COVID-19 na nagpa-positive sa aming lugar. Pero talaga patuloy po ang aming mga programa para masawata ito. Siyempre, unang-una po, nagbibigay kami ng impormasyon sa bawat mamamayan ng Bulihan sa tulong po ng aming mga zone leader kasi kung barangay lamang po ang saan ay hindi po namin kakayanin sa laki ng aming nasasakupan. Kaya po, humingi kami ng tulong sa kanila maging mga kababaihan o ating mga zone leader para maipaliwanag ng maayos kung paano ba mas magiging maingat ang bawat isa sa COVID-19 nga na dinaranas natin ngayon. Karamihan naman po sa mga nagpa-positive sa aming lugar ay galing sa mga pinagtatrabahuhan nila. Kaya po, ina-advise namin yung bawat mga nagtatrabaho mula sa ibang bayan
na pagkagaling nila sa kanilang trabaho ay magdiretso na sa kanilang bahay, wag nang gumala-gala pa para hindi na po magkaroon ng hawahan. Kasi hindi po natin nga masabi na mamaya carrier na pala yung mga kabarangay namin. At ayun, syempre, patuloy na kami nag-encourage sa bawat taga-Bulihan na palakasin yung resistensya kasi yun yung mabisang paraan para malabanan yung COVID, maiwasan. At ayun nga po, sa tulong ng mga kapulisan natin, sa tulong ng ating pamahalang bayan, patuloy yung aming pag-iikot araw at gabi para masabihan yung mga, lalo tigit yung mga hindi pwedeng lumabas, yung ating mga senior citizen at yung ating mga minor. Kasi nga po, isa sila sa mga pwedeng mahawak. Bagamat napakatigas po ng ulo ng mga tao dito, sa maayos na pakikiusap naman po at pagtutulungan ng mga kasamahan namin na namumuno dito, kahit pa paano, hindi na po ganun katulad dati na araw-araw may nagpa-positive. At syempre, sa tulong ng prayers natin at ng pag-aalalay po ng pamahalang bayan ng Silang. Salamat po. Ngayon naman po ay binubuksan po natin ang hapag sa talakayan. Meron po bang nais magbigay katanungan mula sa ating mga kasamahan sa Sangguniang Bayan? Unahin po natin ang pinuno po ng Lupon ng Kalusugan na talaga pong maagapay lalong-lalo na sa ating mga kababayan sa Metro Bulihan, iginagalang na Konsehal Alan Tolentino. Maraming salamat po sa ating nangungulong pinuno at sa ating mga kasamang konsehal ng bayan at sa ating barangay captain po ng Old Bulihan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang inyong po lingkod ay bilang ako po ang committee chairman ng health. Ako po ay nababahala po na nangyayari po sa ating bayan. Ang ating pong bayan ay meron na po 613 na COVID po. Simula ng October 11 po hanggang ngayon ho, basta meron ho tayo 613. Ang masasabi ko po sa ating mga kababayan, una po, doon po sa atin sa Bulihan, ang ating po mga frontliner na masisipag. Maraming salamat at pinangangalagaan nyo ang ating mga barangay at mga zone doon sa lugar na yon. At Kapitan JM, kami po ay meron po mga ordinansa na mga bawal po ang mga walang face mask, face shield po. Kung ang ating po mga kababayan po dyan sa lugar na yan, marami pong matitigas ang ulo. Ano po? At ang samahan po ng task force Silang ay bumubuo po ng samahan dyan po sa atin sa Metro Bulihan. Kasama ang Maguyam. Ang nakita ko po sana na para yung COVID-19 ay mabawasan po. Marami po kasi dyan mga hindi nagsusuot ng face mask, face shield. Kung makikita po natin sa mga lasangan, sa palengke, dikit po yung mga tao. At ganoon din po yung mga bata na dapat nag-aaral po sila. Kung mapapansin po natin, mga nasa labas at naglalaro, ay panahon po tayo ng may pasok na dapat po sila ay nasa loob ng bahay. At sila po ay ating pinangangalagaan at iniingatan kung sila po naman hindi sumusunod sa patakaran ng Sangguniang Bayan po. Siguro po ang napansin ko talaga, ang isang makakatulong ho sa atin para mabawasan ho yung mga COVID-19 na yan, ang ating po mga barangay captain, kusel ng barangay, mga frontliner, mas lalo higit po ang ating pong task force Silang. Na yun po kung ating pong huhulihin at ipatutupad po, ay sila po ay matatakot po na lumabas po sa mga lansangan. Matatakot po sila na hindi maaaring magsusuot ng face mask, face shield po. Yun po ang nakikita ko pong paraan para mabawasan po ang ating COVID-19 sa ating bayan po.
At yun po ay lagi natin po pinagtatalakayan ho yung ganyang problema. Kaya ho sa ating mga kasama po sa bayan, ating mayor, ating vice mayor, ating kasama po, ganun din po yung mga pasaway ay makinig po kayo sa amin nang mabawasan po ang ating COVID-19. Yun lang po at isang magandang umaga po sa atin lahat. Salamat po. Mayroon po ngay pinahayag ang ating ginagalan ng Konsel Alan Tolentino na isang pangunahing issue na tingin ko po ay makatutulong ang barangay sa pagtugon. Ito po ay ang pagpapaliwanag at pag-i-implement po ng pagsusuot ng face mask at face shields sa ating mga kabarangay. Ano po ang may tutugon ng ating punong barangay? Yun po. Sa katunayan po kahapon kasama ang ating kapulisan, kami ay nag-ikot para bigyang babala at nakapanghuli kami ng marami na mga nagbabiolate noon. Pero nagbigay kami ng paalala po sa mga ito ng kahalagahan ng pagsusuot ng face shield at face mask lalo sa panahon po ngayon. At ayun po ay aming nag-picture kami para po mailalagay natin sa Facebook nang sa ganun ay makita ng bawat mamayan ng Bulihan na talaga pong seryoso ang ating kapulisan, ang ating pamanang bayan, pamanang barangay sa pagpapatupad po ng mga protocols na ito para sa kaligtasan din po ng bawat isa. Salamat po. So ibig sabihin po, Kapitan, nung kahapon po ay nagkaroon po tayo ng pagpapatrol sa ating barangay para mahuli po natin o masabihan man lamang ating mga kababayan na hindi nagsusuot ang face mask at face shield. Salamat po. Meron po pang nais magpahayag ng opinyon o kaya kuro-kuro o katanungan sa ating Kapitan? Ang ating ginagalang na Pangulo ng Sangguniang Kabataan, Anlin Bation. Maraming salamat po. Actually, hindi po ito katanungan, kundi pasasalamat po sa ating butihing kapitan, pati po sa mga kasama niya po sa Sangguniang Barangay ng Barangay Bulihan sa patuloy po na pangangalaga po sa kanilang mga mamamayan. At sa katunayan po, kung ating pong matatandaan ay gusto po nilang magpasa ng isang ordinansa para sa kanilang barangay para po sa mas pagpapabilis ng contact tracing sa kanila. Dapat po sila ay magpapatupad ng yung sa may scan something po na papatupad sila. But yun nga po, isang magandang proyekto po iyan na sa ngayon po ay I believe kanilang inaayos pa po, at yun po ang isang patunay na talaga pong patuloy po ang pagsuporta, ang pag-iisip ng mga gawain para po mas mapabilis, mas mapaayos po ang kanilang barangay. So isa pong karangalan na kami po ay makatulong po sa inyo pong barangay. Maraming salamat po ulit, Kapitan, at sa inyo pong mga kasamahan. Salamat po. Meron po bang nais magpahayag ng opinyon o katanungan sa ating ginagalang na Kapitan? Ang ating konsehal, Mark Anthony Toledo. Maraming salamat po at muli isang pagbati po sa ating panauhin, ginagalang Kapitan John Mar Talatala, at ako po ay nagpupugay sa inyo sa inyong mahusay na paglilingkod po sa inyong barangay, at kita ko po yung talagang sipag ninyo at ang pagsusumikap ninyo na malabanan po yung tumataas na kaso ng ating mga COVID cases dyan po sa ating barangay. At sangayon po ako sa inyo sa binanggit nyo po kanina tungkol po doon sa mga pinagbumulan. Kadalasan ng mga nagpapositibo ay yung mga nanggagaling po sa labas, katulad po ng mga manggagawa natin. At tama po at sangayon po ako sa sinabi ninyo na kailangan po pagkagaling sa trabaho ay diretso na po ng bahay at wag nang magpagala-gala po at pupunta po kung saan-saan na hindi naman po mga importante. Kung halimbawa ay tama po yan, diretso na po ng tahanan. Isang maganda rin po kung mamarapatin nyo po, magandang suggestion din po na makapagbigay po tayo ng magandang impormasyon din sa ating mga kababayan, lalo na po yung nanggagaling sa labas na manggagawa, na pag-uwi po nila ay para po hindi na nila maipasa kung saan man mga kasambahay nila o kasama sa bahay, ay
bago po sila umupo sana sa mga kanilang mga pagkainan, umupo sa kanilang mga sofa, sa sala, ay magpalit na po muna ng damit o diretso na po sa paliguan at makapaglinis po ng katawan. At yung mga damit po na suot galing sa labas na posible pong kinapitan po ng virus na sa pag-upo nila o pagpunta-punta po kung sa isang lugar ay hindi na po madala sa bahay. At kasi po yan po pag nag-contact pa po yan sa mga gamit po natin sa bahay ay lilipat naman po yung virus doon, katulad po ng mga upuan, higaan, hapagkainan, doon po yan makukuha. Kaya po kalimitan yung mga kasambahay ay nagpo-positibo rin at kakalat po yan sa komunidad. Kaya po maganda rin po yun na maisama po, magkaroon po tayo ng information campaign na masabihan po yung ating po mga manggagawa na pag-uwi ay palit po agad ng damit bago umupo sa kung saan parte po ng kanilang bahay. Maganda po yun para sa lalong mas magandang pag-iwas po. Maraming po salamat at mabuhay po kayo, Kapitan Junmar. Salamat po. Meron po bang nais magpahayag ng opinyon o katanungan para sa ating ginagalang na Kapitan? Ang ating ginagalang na Konsehal Nestor Patawe. Muli po, isang magandang umaga po sa ating panauhin, ikaw Junmar Talatala, at sa ating unang pinuno, sa magandang umaga po sa ating lahat. Hindi naman po ito katanungan, ito ay bilang pagsuporta po sa ating Kapitan Junmar Talatala, dahil lingid po naman sa ating kaalaman na ang barangay niya po ang pinakamalaking ang populasyon. Hindi napakahirap sa isang kapitan na talaga po sa dami po ng kanyang mga nasakupang mamayan, eh hindi naman po natin basta-basta matutukan na kada oras ay sila ay ating bantayan dahil nabanggit nga rin po kanina na nanggagaling sa labas yung mga virus na nadadala sa ating barangay. Kaya naman po, napakaganda pong programa po, Kap, talaga yung nabanggit ko kanina na ang ating PNP, ang Sangguniang Barangay at maging kayo po, nakatutok pa rin sa ating pandemic na talaga po namang ating pinipilit na masugpo ang paglaganap ng ganitong virus. Pero sa pamamagitan ng programa nyo, ito po ay makakahikayat din po sa ibang barangay na ganito po talaga ang dapat natin gawin upang sa ganon mapigilan po natin ang pagdami po ng mga nahahawa ng sakit nito. At yun nga po, CapGM, kami po bilang nasa Sangguniang Bayan po, kasama po ating nangungunang pinuno, ang ating mayor, kung ano man pong programa pa ng ating barangay na po pwede po makatulong ang Sangguniang Bayan, lalo tigit sa pagkapasa ng mga ordinances na gumula sa inyong barangay. Kami po ay sumusuporta at sana po, Kap, mas lalo niyo pong paigtingin at tutukan ang pagpigil lalo tigit dito sa virus na ito. Muli po, magandang umaga, Kap Jen Talatala, at maraming po salamat. Salamat po. Meron po bang nais magsalita? Ang ating Konsehal. Magandang umaga po ng pinuno. Ganun din po sa ating bisita kay Kapitan JM Talatala. Saludo po kami sa inyong mga kapitan po ng bulihan, sa inyong pagtupad sa inyong mga tungkulin. At ito pong akin na hindi po katanungan, isa pong panawagan sa mga kababayan natin dyan na nakatira sa buong bulihan. Sana naman po yung mga kanayon na mga senior at mga bata, yung mga magulang, alam naman po nila na ito po ay hindi pa po tayo tapos sa pandemya na ito. Kaya po ang panawagan ko po, sana makipagtulungan at katulad nga po ng nasabi ni Konsehal Nestor, sa dami po ng populasyon ng buong bulihan, lalong-lalo na po ang old bulihan, barangay ni Kapitan Talatala, hindi naman po sa isang nanunukulan, isang kagawad.
hindi lang naman po 1,000 kung hahati-hatiin ang populasyon ng inyong mga barangay, lalo na sa inyo sa Olbulihan. Hindi po kaya ng mga nanunungkulan kung hindi po makikipagtulungan ng ating mga mamamayan. Kaya ang panawagan ko po sa lahat po sa mga taga-Bulihan at taga-Olbulihan, sana po makipagtulungan din po yung mga pangkaraniwang mamamayan, mga magulang, na mga pamilya. Sana po huwag lang nilang iasa ang kaligtasan ng kanilang pamilya sa barangay. Ito po ay dapat din po sa mga bahay at sa mga magulang. Sana po ay maalagaan at masuheto ang kanilang mga bata at ang mga senior citizen, para po sa ganun sana po hindi na madagdagan ang mga nagkakaroon ng COVID-19 dito sa ating barangay sa Bulihan. At ganun din po sa buong bayan ng Silang. Panawagan ko rin po na sana po tayo ay makipagtulungan sa ating mamamayan at sa mga nanunungkulan. Maraming salamat po. Salamat po. Meron po bang nais magsalita? Bilang paglalagom, 3 po ang nakuha ko na mahalagang bagay sa mga ipinahayag ng ating mga konsehal. Una ay ang patuloy na pagpapaliwanag at pagpapaalaala sa ating mga kababayan na magsuot ng face mask at face shield. Mainam po ang ginagawa ng ating barangay na nakikipag-ugnayan sa ating kapulisan para manghuli o kaya naman ay masabihan ang mga hindi nagsusuot ng face shield. Higit pong mainam, Kapitan, kung magagawa po natin ito ng regular. Muli po tayo makipag-ugnayan sa ating PNP o bumuo po tayo ng task force ng ating barangay para tayo po mismo ang makapanguhuli. Mainam po na nasimulan po natin ito, pero higit na mainam kung masusundan at magiging regular. No po? Ikalawa, ang mungkahi po ni ginagalang na Konsehal Nestor Patao at Konsehal Mark Anthony Toledo, ang information drive sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa mga pabrika o sa iba pang kumpanya. Mainam po na natukoy ninyo na ang ating mga pangunay na marami sa ating mga pasyente na nagpositibo sa COVID-19 ay nagtatrabaho sa pabrika o kaya naman ay sa mga pribadong kumpanya. Ang mungkahi ng ating 2 konsehal ay paigtingin natin ang information drive. Maaaring magbigay kayo ng flyers o kaya naman ay mag-post kayo sa Facebook para masabi po ninyo kung ano ang step-by-step na dapat gawin para mapangalagaan ang ating mga kababayan nagtatrabaho sa mga pribadong kumpanya, ang kanilang sarili, at maiwasan ang transmission nito sa ating komunidad. Mainam din po siguro ang ginawa po ng ilang tindahan sa poblasyon. Naglagay po sila ng plastic cover sa kanilang harapan para kahit papaano ay maprotektahan ang kanilang magtitinda mula sa ating mga kababayan na hindi nila alam ay positibo na pala sa COVID-19. Ganon din po, isa rin po sa tinukoy ng ating pong SK Federation President at ng ating konsehal Perpetuo Disenganyo, ito po, pangangailangan po talaga ito, no, na mapagkaisa natin ang ating mga mamamayan, mahingi natin nilang kanilang pakikipagtulungan nang sa gayon po, kasi kung tayo lang talaga, barangay lang talaga o munisipyo lang talaga ang kikilos, ay hindi po natin ito mapagtatagumpayanan. Ang kailangan po natin dito ay pakikipagtulungan ng ating mga kababayan. Kaya Kap, isang hamon, makaisip tayo ng isang programa, isang inisyatibo na makuha talaga natin ng collective effort ng ating mga mamamayan para sila mismo ay masabihan nila ang kanilang kapitbahay, ang kanilang kamag-anak kung anong dapat gawin at kung anong dapat iwasan para mapigilan na natin ang COVID-19. No? Kami po ay mataas po ang tingin po namin sa inyo sapagkat hindi lang po kayo mabuting tao, kundi masipag na pinuno at patuloy po namin kayong ipagdadasal na patubayan kayo ng Panginoon, iligtas sa kapahamakan, pati ang inyong mga kasama at bigyan po kayo ng karagdagang karunungan at katatagan ng loob para itong responsibilidad na ibinigay ng Panginoon at hamon ng lipunan ay ating pumatugunan at magampanan. Mabuhay po kayo. Muli, maraming salamat Kapitan Junmar Talatala at ang tanggapan ng Sangguniang Bayan kasama ng ating mga konsehal ay bukas po para sa inyong pangangailangan o para sa inyong kahilingan tungo sa pagtugon sa mga isyong kinaharap ng ating mga kababayan sa Barangay Bulihan. God bless you po. Maraming salamat din po. Kinong Kalihim, ano po ang sunod po sa ating takdang gawain? Mga takdang gawain, sa unang pagbasa, dumako po tayo sa letrang K. Kautosang Pambarangay.
Number 1, Ordinance Number 3, Series of 2020 from Barangay San Miguel 1. An ordinance declaring P. Montoya Street and V. Villanueva Street in Barangay San Vicente 1, Silang Cavite as one-way vehicular traffic flow and providing penalties for violations thereof. Itinatalaga po natin sa lupo ng transportasyon at ang ating pong paalaala ay pag-aralan na rin po ang hindi lamang po ang naturang dalawang kalye kundi ang buong poblasyon para maging komprehensibo po at ganap po ang ating pong ordinansang ipatutupad. Number 2, Ordinance Number 7, Series of 2020 from Barangay Puting Kahoy. An ordinance specifying all establishments situated here at Barangay Puting Kahoy that will be renewing their barangay business clearance this coming 2021 will be planting trees, preferably a locaria or pine tree, as a requirement for the renewal of business permit. Ito po ang binabanggit ko po kanina na maaaring tugon sa sinasabing problema ni Consalneso Patawe, ang pagbaha po sa ating pong bayan, ganun din po sa katabing lalawigan ng Laguna. Itinatalaga po natin ito sa lupo ng kalikasan at inaatasan din po natin ang naturang lupo na pag-aralan kung maaari itong gawin din sa mga katabing barangay ng Puting Kahoy katulad ng Tartaria, Lumil at Pasong Langka. Number 3, Barangay Ordinance Number 1, Series of 2020 from Barangay Biga 1. An ordinance regulating the use and operation of videoke and karaoke machine, live bands, roving mobile sound system, and other similar amplified audio sounds devices in consideration of the ongoing online classes, allowing the use of the mentioned devices only during Saturdays and Sundays from 10 a.m. to 6 p.m. in Barangay Biga 1. Itinatalaga po natin sa lupon sa kapayapaan at kaayusan. Lumako po tayo sa letrang E, kasong administratibo. Una, isang paryadong reklamo ng SAP violations laban sa ilang kasapi ng sangguniang barangay ng Toledo, Silang Cavite, mula sa ilang mamamayan ng barangay. Itinatalaga po natin sa lupon na may kinalaman sa barangay at sa lupon sa mabuting pamamahala. Lumako po tayo sa letrang H, mga pahatid liham. Number 1, a letter addressed to the Secretary from Ms. Michelle F. Alcid, Provincial Board Secretary, furnishing the Sangguniang a copy of Sangguniang Panlalawigan Review Letter recommending modifications on kautusan bilang Poblete Bilamide Kalabing 4, Serye 2020. Ilang kalihim, ano po ang pamagat ng kautusan bilang Poblete Bilamide 14? Ito yung sa kalikasan. Okay. Itinatalaga po natin ito yung paggamit ng pagbabawat sa paggamit ng plastic materials. Itinatalaga po natin sa lupon sa kalikasan. Number 2, a letter addressed to Honorable Adel Paul Garcia Bilamide from Ms. Michelle F. Alcid, Provincial Board Secretary, furnishing the Sangguniang a copy of Resolution Number 1584-2020, a resolution approving the 2020 Supplemental Investment Program of the Municipality of Silang, amounting to 105,051,089 pesos, and a copy of Resolution Number 0585-2020, a resolution approving the 2020 Supplemental Budget Number 2 of the Municipality of Silang, amounting to 105,051,089 pesos. Itinatalaga po natin sa ating pong dibisyon ng sinupan. Number 3, a letter addressed to the Secretary from Ms. Michelle F. Alcid, Provincial Board Secretary, furnishing the Sangguniang a copy of Provincial Ordinance Number 301-2020, an ordinance requiring all public and private sector workers and public utility vehicle drivers and passengers to wear face shields during the coronavirus disease 2019 pandemic and providing penalties for violation thereof. Itinatalaga po natin sa dibisyon ng sinupan.
Number 4, isang liham para sa kagalang-galang na sangguniang bayan sa pamamagitan ni kagalang-galang Ronilo A. Donesa mula sa ilang kasapi ng Silang Transport Service Cooperative na dinudulog ang ilan nilang hinaing patungkol sa pamamalakad ng kasalukuyang pamunuan. Itinatalaga po natin sa lupon ng transportasyon. Nangungulong pinuno. Nangungulong pinuno. Ari po kayo magpatuloy. Actually, ang problema mo mismo ay yung pamamalakad ng kooperatiba. Kaya po ay minumukahit po na isama natin mga ito po ng kooperatiba. Liham, no? ng Silang Transport Service. Ari po. Kaya po itinatalaga po natin sa lupon ng transportasyon at sa lupon ng kabuhayan ng kooperatiba. Number 5. Mari po tayo magpatuloy, Ginoong Kalihim. Number 5, a letter addressed to the Secretary from Ms. Michelle F. Alcid, Provincial Board Secretary, furnishing the Sanggunian a copy of Provincial Ordinance Number 303 to 2020, an ordinance suspending until December 31, 2021, the effectivity of Provincial Ordinance Number 246, an ordinance enacting the schedule of fair market values of real properties as basis for the appraisal and assessment of all kinds of real property in the province of Cavite for the next 5th General Revision of Assessment and Property Classification pursuant to Section 219 of Republic Act 7160. Itinatalaga po natin sa dibisyon ng sinupan. Number 6, a letter addressed to the Secretary from Ms. Michelle F. Alcid, Provincial Board Secretary, informing the Sanggunian that the Sangguniang Panlalawigan affirms the validity and interposes no objection to the implementation of Kautusan Bilang Poblete Bilamide 22, Serye 2020, isang kautusan nagtatakda ng mga gabay at tuntunin sa implementasyon ng Modified General Community Quarantine sa munisipalidad ng Silang Cavite at kaparusahan sa mga lalabag dito. Itinatalaga po natin sa dibisyon ng sinupan. Number 7, a letter addressed to the Sangguniang Bayan members and Chairman of the Committee on Appropriations from Maria Dolores Janet G. Bawalan, Municipal Budget Officer, respectfully submitting the proposed 2020 annual budgets of barangays Lumil, Poblacion 4, Carmen, Luksuhin, Adlas, Litlit, Poblacion 5, and Biga 1. Itinatalaga po natin sa lupon sa pananalapi. Number 8, a letter addressed to Honorable Adel Paul Garcia Bilamide, Vice Mayor. Real estate member making the personal report on Ginoong Kalihim, hindi po namin kayo naririnig. Ulitin ko po. Okay. Number 8, a letter addressed to Honorable Adel Paul Garcia Bilamide, Vice Mayor and Presiding Officer, from Mr. Teodulo T. Desengaño, Real Estate Appraiser, member of the Appraisal Committee, submitting the appraisal report on land subject for acquisition of the local government for the proposed site of multipurpose hall and or center for public use, welfare, and purpose in Barangay Bukal, Silang Cavite. Itinatalaga po natin sa lupon sa pabahay at gamit ng lupa. At Number lupon 9. ng pamamahala. Number 9, an e-copy of Provincial Ordinance Number 304/2020 entitled An Ordinance Amending Section 4 of Provincial Ordinance Number 166 entitled An Ordinance Prohibiting Excessive Noise from Videoke Karaoke Systems and Other Amplified Audio Devices within the residential areas and along public streets, roadsides in the province of Cavite, and providing penalties for violation thereof.
itinatalaga po natin sa lupon sa kapayapaan at kayusan. Wala na po tayo nakatala sa unang pagbasa. Kung ganoon, dadako na po tayo sa ulat ng lupon. Anong lupon ang handa pong mag-ulat sa ating pagpupulong? Sa ulat ng lupon, mayroon po tayong isang ulat ng lupon. Ulat ng lupon bilang 34, seri 2020 para sa Sangguniang Bayan. Mula sa lupon ng edukasyon at lupon ng impormasyon at komunikasyong panteknolohiya. Petsa, ikapito ng Oktubre 2020. Paksa, kapasyahang nagbibigay kapangyarihan sa pamahalaang bayan ng Silang na pumasok sa isang kasunduan sa kagawaran ng impormasyon at komunikasyong panteknolohiya para sa Tech for Ed program. Marami pong salamat. Ibinibigay na po natin ang hapag sa lupon ng impormasyon at komunikasyong panteknolohiya para sa kanilang Magandang umaga po muli at narito na po ang ulat ng lupon para sa Sangguniang Bayan mula sa lupon ng edukasyon at lupon ng impormasyon at komunikasyon teknolohiya. Petsa, ikapito na Oktubre 2020, may paksa na kapasyahang nagbibigay kapangyarihan sa pamahalaang bayan ng Silang na pumasok sa isang kasunduan sa kagawaran ng impormasyon at komunikasyon pang teknolohiya para sa Tech for Ed program. Nagdaos sa lupon ng edukasyon at lupon ng impormasyon at komunikasyong pang teknolohiya ng pagdinig noong ika-28 ng Setyembre 2020 sa pamamagitan ng teleconferencing. Dumalo sa pagpupulong sina iginagalang Adel Paul G. Belamide, ang inyong lingkod, Konsel Mark Anthony Toledo, Konsel Alan Tolentino at SK Anlin Bation. Napagtalakayan, una, ang Tech for Ed program ng kagawaran ng impormasyon at komunikasyon pang-teknolohiya ay naglalayong itaguyod ang impormasyon at komunikasyong pang-teknolohiya sa bansa sa pamamagitan ng mga lokal na pamahalaan. Ikalawa, makatutulong ang Tech for Ed program sa pagtataguyod ng edukasyon, trabaho, kabuhayan at maging kalusugan. Ikatlo, walang kalabisan sa anumang bahagi ng kasunduan sa pagitan ng pamahalaang bayan ng Silang at kagawaran ng impormasyon at komunikasyong pang-teknolohiya. Kaapat, kakatawanin ay ginagalang na punong bayan, Socorro Rosario F. Poblete, ang lokal na pamahalaan ng Silang, at ni Panrehiyong Direktor Reynaldo C. ang kagawaran ng impormasyon at komunikasyong pang-teknolohiya. Kalimatang panghuli, pansamantalang magiging lunan ng Tech for Ed program ng pamahalaang bayan ng Silang, ang Silang Public Library na pangangasiwaan ni Ginang Esmeralda Vinson. Mungkahi, tanggapin at pagtibayin ang kaugnay na resolusyon at tanggapin at pagtibayin ang ulat na ito ng lupon. Mula po sa lupon na edukasyon, ginagalang Anlin C. Bation, ginagalang Alan A. Tolentino at ang tagapamuno ay ginagalang Adel Paul G. Belamide. At mula po naman sa lupon ng pakikipagtalastasan at pang-impormasyon teknolohiya, ginagalang Anlin C. Bation, ginagalang Luciano P. De Jesus Jr. at ang tagapamuno ng inyong lingkod, ginagalang Mark Anthony A. Toledo. Marami pong salamat. Tinatanggap at pinagtitibay ng kapulungan ng Dadako na po tayo sa mga Wala na po tayo nakatala. Ganun pa man, may mungkahi po. May mungkahi, meron ho bang nais mong mungkahi ng Konsehal Mark Anthony Toledo? Minumungkahi ko po na ilihis po ang alituntunin at patakaran na ating pagpupulong upang bigyan daan po ang resolusyon bilang Poblete Belamide ika-57. Isang resolusyon nagbibigay kapangyarihan sa iginagalang na punong bayan Socorro Rosario F. Poblete na pumasok at lumagda sa isang kasunduan sa pagitan ng kagawaran ng impormasyon at komunikasyon pang-teknolohiya na kinakatawan ni Pangrehiyong Direktor Reynaldo T.C. para sa pagtatatag ng Tech for Ed sa munisipalidad ng Silang Cavite. Ginagalang na Konsehal Nestor Pataw ng kanang kamay. Lahat po ng konsehal ay nagtaas ang kanilang kanang kamay.
Babasahin po, i-release natin ang ating bunin at babasahin sa ikalawang pagkakataon ng naturang resolusyon. Kinong kalihim, pakibasa po ninyo ang katawan ng naturang resolusyon. Panukalang Kapasyahan bilang Poblete Bilamide, ika-57, serye 2020, isang resolusyong nagbibigay kapangyarihan sa ginagalang na punong bayan, Socorro Rosario F. Poblete, na pumasok at lumagda sa isang kasunduan sa pagitan ng Kagawaran ng Impormasyon at Komunikasyong Panteknolohiya na kinakatawan ng Panrehiyong Direktor Reynaldo T. C. para sa pagtatatag ng Tech4Ed sa munisipalidad ng Silang Cavite. Akda ni na iginagalang Adel Paul Crescia Bilamide, pinuno ng Lupon ng Edukasyon, at iginagalang Mark Anthony Toledo, pinuno ng Lupon ng Impormasyon at Komunikasyong Panteknolohiya. Sapagkat mandato ng Kagawaran ng Impormasyon at Komunikasyong Panteknolohiya na bumuo ng mga plano, programa at proyekto para sa pagtataguyod at pagpapalaganap ng impormasyon at komunikasyong panteknolohiya sa bansa. Sapagkat layunin ng pamahalaang bayan ng Silang sa pamumuno ni ginagalang na punong bayan Socorro Rosario F. Poblete na itaguyod ang impormasyon at komunikasyong panteknolohiya para sa pagpapaunlad ng ekonomiya at pagbibigay ng mga serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon. Sapagkat ang Tech4Ed ay isa sa mga pangunahing programa ng Kagawaran ng Impormasyon at Komunikasyong Panteknolohiya. Sapagkat layunin ng Tech4Ed na makapagbigay ng pagkakataon sa mga mamamayan, lalo na sa mga walang kakayahan, na magamit ang impormasyon at komunikasyong panteknolohiya para sa pagpapaunlad ng sarili at buhay. Sapagkat sa pamamagitan ng Tech4Ed, magkakaloob ang Kagawaran ng Edukasyon at Komunikasyong Panteknolohiya sa lokal na pamahalaan ng Silang ng mga kinakailangang gamit at pagsasanay. Sapagkat makatutulong ang Tech4Ed sa pagpapatupad ng mga programang may kaugnayan sa edukasyon, trabaho, negosyo at maging sa kalusugan. Sapagkat higit na kailangan ngayong panahon ng pandemya ang impormasyon at komunikasyong panteknolohiya sa pagbibigay ng mga serbisyong panlipunan. Kung kaya sa mungkahin ni ginagalang Blanc ay ipinasya gaya ng dito ay ginagawang pagpapasya na bigyan ng kapangyarihan ng iginagalang na punong bayan, Socorro Rosario F. Poblete, na pumasok at lumagda sa kasunduan sa pagitan ng Kagawaran ng Impormasyon at Komunikasyong Panteknolohiya na kinakatawan ni Panrehiyong Direktor Ricardo T. C. para sa pagtatatag ng Tech4Ed sa munisipalidad ng Silang Cavite. Lagda, iginagalang Adel Paul Crescia Bilamide, pinuno ng Lupon ng Edukasyon, at Lagda, iginagalang Mark Anthony A. Toledo, pinuno ng Lupon ng Impormasyon at Komunikasyong Panteknolohiya. Salamat po. Ngayon naman ay binibigay na po natin ang pag sa isa sa tagapagsulong ng panukala para sa kanyang talumpati. Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat at sa inyo po ng unang pinuno at sa ating mga kababayan na nanonood. Ito pong panukalang kapasya na po ito, resolution na ito ay isa pong pakikipagtulungan po ng, sa pagitan po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Silang at ng DICT. Ito po yung Department of Information and Communication Technology upang magkaroon po tayo ng Tech4Ed na center dito po sa ating bayan ng Silang. Malaki po ang maitutulong po nito pong Tech4Ed dito po sa ating bayan dahil dito po ay pwedeng makakuha po ng mga impormasyon ang ating mga kababayan sa pamamagitan po paggamit ng mga equipment po na ipoprovide po nila ng DICT. Pwede pong makapag-aral ng paunti-unti, yung pong mga walang kakayanan, makakuha po sila ng mga impormasyon para po sa paghahanap ng trabaho, ng hanap buhay, at kung ano pong mga business opportunity na pwede pong makuha ng ating po mga kababayan. So dito po sa Tech4Ed na ito ay lalong palalakasin po ang ika nga po ay yung kaalaman ng ating mga kababayan at lalo na po ngayon sa panahon ng pandemyang ito na kinakaharap natin. Isa pong magandang hakbang po ito na magkaroon tayo nito dito po sa ating bayan upang lalo po nating mabigyan ng katugunan sa pangangailangan yung pong ating mga kababayan, lalong-lalo na po
na ang mas pangkaraniwang ginagamit po ngayon sa panahon ng ganito ay yung pong teknolohiya na pinaka-importante po, lalo higit sa mga pandemyang dinaranas po natin. At sana po ay sama-sama po nating pagtulungang pagtibayin ito pong nasabing resolusyon na ito. Maraming po salamat. Salamat po. Ngayon naman ay dadako na po tayo sa talakayan. Meron mo bang nais magbigay katanungan? Kung wala, na pumungkahi ng tagapagsulong ng panukala. Pinamungkahi ko po na atin na pong pagtibayin ang nasabing resolusyon bilang Poblete Bilamide ika-57. Pinangalawahan, ginagalang na Konsehal Perpetuo de Senganio, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsel ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay ating pong pinagtitibay ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 78. Meron po bang nais magmungkahi? Ibalik. Ang ating ginagalang ng Konsehal Nangulong Pinuno, minumungkahi ko na po na ibalik na po sa kaayusan ng ating pong pagpupulong. Pinangalawahan ng ginagalang ng Konsel Ronnie Lodonesa, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsel ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya binabalik na po natin ang ating mga tuntunin. Dadako na po tayo sa patalastas. Meron hubang nais magpatalastas? Kung wala, ano po mungkahi ng tagapumuno ng lupon ng mga patakaran na talituntunin? Ano walang pinuno, yaman din lang ito lang tayo katalakayin sa mga pagtindig o pagkatapos ng ating. Pinangalawahan ni ginagalang na konsehal, pinandamutan ng lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay nangyari magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsel ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman sa ganap ay 10 at 4 bagay ating pipilitin ang ika-38 karaniwang pagpupulong. Tama. Ika-38 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat.